Ating pumuksan ng ating mga Biblia sa aklat ng ikalawang Pedro at basahin natin ang mga talata from verse 11 to 16. Second Peter chapter 3 verse 11 to 16. Pero ang focus ng ating pag-aaral ay nasa verse 15 to 16. Ito po ang sinasabi. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito. Anong ang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos, na hinihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos, sapagkat ang kalangitan na nagliliyab ay matutupok at ang mga sangkap ay matutunaw sa init. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa kung saan ang katwiran ay naninirahan. Kaya nga mga minamahal, yamang kayo'y naghihintay sa mga bagay na ito ay pagsikapan ninyong matagpuan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. At inyong ituring ang pagtatiyaga ng ating Panginoon bilang kaligtasan, gaya rin ng ating minamahal na kapatid na si Pablo, ayon sa karunungang ibinigay sa kanya, ay sinulatan kayo. Gayun din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na sinasabi sa mga iyon ang mga bagay na ito. Doon ay may mga bagay na mahirap unawain na binabaluktot ng mga hindi nakakaalam at ng mga walang tiyaga, gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. Pagpalain nawa tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulayan. Meron na ba kayong pagkakataon na inyong naranasan na meron kayong isang katotohanan na pinanghahawakan at inyong pinapractice? Ngunit merong isang lalapit or isang mangaral na sasabihin na ang iyong ginagawa ay hindi tama at hindi na dapat ginagawa sa ngayon. Merong sinasabi sa Biblia, sa Proverbs 13:26-24, ang sabi, spare not the rod and spoil the child. So malinaw ang ibig sabihin sa atin nun. Malinaw ang rason bakit hindi natin dapat, dapat na dinidisiplina natin ang ating mga anak at sa mga ilang pagkakataon kinakailangan natin na humawak ng pamalo upang igawad ang pagdidisiplina sa pamamagitan nun. But merong isang pag-aaral or merong isang akademya sa Amerika, yung Academy of Pediatrics, na nag-issue ng isang strong statement noong 2018 advising yung mga magulang not to spank or paluin ang kanilang mga anak based on a growing pile of studies showing that that disciplinary technique does more harm than good. So, meron ba tayong mga ganong pagkakataon? Pero ano ang kaugnayan nito sa ating pag-aaral? Ano ang kaugnayan nito nung aking introduction sa ating pag-aaral? Mag-quick review muna bago natin sabihin ang kaugnayan nito, no? Sabi dun sa ating chapter 3 sa ating pag-aaral, no, malinaw na ito ay patungkol sa mga false teacher na nagtuturo or nagpapakalat ng mga katuruan na ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Kristo ay hindi na darating at sila man ay hindi rin naniniwala na merong final judgment, no, final judgment. Kaya nga sa pamamagitan noon, no, ginagawa nilang justification yon para ang kanilang mga gawi or masasamang gawi ay magpatuloy na or parang to justify tinuturo nila yon to justify their sinful life, at ganyan ang ginagawa ng mga mga false teachers. But dito si Peter ay kanyang ibinahagi sa atin ang mga rason kung bakit nangyayari or bakit ang pagbabalik ng Panginoong, muling pagbabalik ng Panginoong Kristo ay parang wari na aantala, at ang bibigay hatol ng ating Panginoon ay wari na bibigay wari na aantala. So may binigyan tayo ng mga bagay or kaisipan patungkol sa
mga oras na dapat nating ginagawa habang tayo naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. At dito, nakikita natin na hindi totoo ang sinasabi ng mga false teachers, no? Hindi totoo ang sinasabi ng mga false teachers na habang tayo ay naghihintay, may commandments ang Panginoon. Iyan yung part 1 ng ating pinag-aralan. While we are waiting, merong God's command while we wait. At ano nga iyon? Yung pamumuhay ng may kabanalan at pamumuhay na makadiyos. Ang pamumuhay na nagpapanatili ng kapayapaan at yung pamumuhay na nagpapadali sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo. Pinaliwanag natin last time yan. At pangalawang parte, while we wait, merong promise ang ating Panginoong Diyos. No? Merong promise ng bagong lupa at bagong langit, no? New heavens and new earth. At dinescribe sa atin yon. I-describe sa atin yon sa part 2 ng ating pag-aaral of God's promise while we wait. Sa part 3, sa ating pag-aaral ngayon, sa verse 15 to 16, ating tatalakayin ang patungkol sa God's patience, no? Ang pagiging mataga ng Diyos sa ating paghihintay. God's patience while we wait. Now, Peter gave us a clear reason. Yun yung point number 1 natin. Clear reason about God's patience, no? Ang rason kung bakit ang Diyos ay matiyaga, kung bakit ang Diyos ay matyaga. Peter gave us clear reason as our point number 1, and we will see as our point number 2, we will see how the untaught sa ating teksto, yung sinabi dito sa ating teksto sa verse 16, untaught yung mga hindi nakakalam at ng mga walang tiyaga, the untaught and the unstable make of this clear reason about God's patience twisted interpretation. Sila yung mga untaught, yung mga unstable, they make twisted interpretation in relation with this matter na ating pag-aaralan. So ang dalawang punto natin, clear reason, pangalawa, twisted interpretation. So bago tayo muna patuloy, tayo humingi ng tulong muli sa ating Panginoon sa ating pagbubulay-bulay. Tayo manalangin. O aming Panginoong Diyos, kami ay lumalapit sa inyo ng may kababaang loob at hinihiling, Panginoon, ang inyong enabling grace para sa inyong salita, tagapagturo. May you enable him, O God, na maipahayag ang inyong salita na malayo sa kamalian at ah, tapat sa katotohanan sa pangaral ng inyong ebanghelyo. Nawa aming Panginoon ay kayo rin ang tumulong sa mga makikinig na sila ay maging attentive sa pakikinig, masipag sa pakikinig at gayon din masigasig sa pagsusuri ng kanilang mga mapapakinggan. At nawa o God ay give us the enabling grace na sumunod sa sinasabi ng inyong salita, magpakababa sa sinasabi ng inyong salita. Kami nawa, Panginoon, ay lahat ay makinabang sa pagbubulay-bulay nito. Salamat po, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Number 1, clear reason. Clear reason about God's patient. Clear reason. Oh, nakarecord. Oh, clear reason. So, we have the clear reason dito nung verse 15. Basahin natin yung verse 15. At iyong ituring ang pagtataga ng ating Panginoon bilang kaligtasan. Yan yung first part, no? First part ng verse 15. The clear reason bakit ang Panginoon ay matyaga, no? Ay dahil sa kaligtasan. Our Lord's patience means salvation, no? God's patience result in granting his people a period of extended grace, no? Extended grace para sa kaligtasan.
no? Kaligtasan ng mga tao ng Diyos na itinalaga para sa kaligtasan. God is waiting patiently for the sinners to come to repentance at makamit or magtamo ng kaligtasan. Now, God's patience is marvelously displayed in one parable in the scripture. Kung nabasa or natatandaan ang Luke chapter 15 verse 11 to 32, the parable of the prodigal son. Wherein, no, yung kanyang prodigal son, no, ay kinuha yung kanyang mana, no? Inas niya yung father, kinuha niya ang kanyang mana at nagpakalayo-layo, nilustay iyon. Ngayon, yung tatay, yung ama, the father did not go to where his son went, no? Hindi siya tumungok doon sa lugar na kung saan na naglulustay or nagmumuhay ng sa layaw ang kanyang anak. Instead, he waited patiently for the son to come to his senses. Oh, nakikita natin na i-display yung God's patience doon. He waited patiently for the son to come to his senses, confess his sins to God, and come home and be reconciled to his father. So nakikita natin yung resemblance nung relationship ng parable na yun para ipakita that God is patient toward his people. Now, Peter calls God's grace, which leads to salvation, patience. Ito ay biyaya. Yung mismong pagtitiyaga ng Diyos ay biyaya na rin para sa mga tao ng Diyos na wala pa sa para sa mga tao ng Diyos na itinalaga para sa kaligtasan na hindi pa kumbaga dumarating sa punto ng pagsisisi at pananampalataya. Peter called God's grace which leads to salvation patience. Sabi sa verse 9, let's read verse 9 sa same chapter ng ating pag-aaral. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Gayon din sa sinasabi sa verse 15, that God's patience means salvation. Si Paul, ang tawag niya naman dun sa God's grace na nagliligtas ay kindness. Ang sabi dun sa Romans chapter 2 verse 4, Romans chapter 2, Romans chapter 2 verse 4, ang sabi dito, o hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis at pagtatyaga na hindi mo nababatid na ang kabutihan, kindness ng Diyos ang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Now, hindi lang si Peter ang nag-address sa kanyang mga readers. Sino ba yung mga readers niya dito? No, yung mga elect people. Doon sa First Peter, tinawag natin sila sa mga pilgrims, no? Na sa pangalat sa ang lugar, pilgrims, people or pilgrims na nasa pangalat sa ang lugar, no? Sa Galacia, Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Not only Peter addressed these people in this place about final judgment and second coming of Christ. Paul also did. Paul also did address the same people, no? Paul also did wrote to them or for them. Sabi sa ibang mga komentarista, it is believed that the epistles of Paul, no? By that time, completed na and earlier sapagkat mas maagang naisulat, completed na, have already circulated in the same region. No? In that same region, Galatia, Cappadocia, yun yung sinasabi kasi nating modern day Turkey. No? Yung mga iglesia doon, kung mapapansin natin nandun dikit-dikit. Galatia, Ephesus, nandun yon, Cappadocia, nag-iisang region lang yon, the region of modern day Turkey. At pinaniniwala ang nakarating ang mga epistles
ni Paul doon. Nakarating ang kanyang mga sulat. Kaya sinasabi naman dito sa ating teksto ay sinulat, sinabi dito sa ating teksto, no? Gaya rin naman ng ating minamahal na kapatid na si Pablo, ayon sa karunungang iminigay sa kanya, ay sinulatan kayo. Kayo means same. Si Paul ay sumulat din sa kanila. Saglit lang, check lang natin yung ano. Yan. Si Paul ay sumulat din sa kanila. So nakita natin dito yung Peter also wrote to them, to the same people. At both Peter and Paul ay talagang naniniwala sila. They are certain that the clear reason, no, of seemingly delayed final judgment and second coming of Christ is for the salvation of the elect. That all, nung binasa sa verse 9 natin sa ating teksto, that all will come to repentance. Pinaliwanag natin last time, sino yung all dyan? Sila yung mga elect, no? Now, unless a person lands in the ground of repentance, kaya ang sinabi dito that the patience of God leads His people to repentance because we believe that unless a person lands in the ground of repentance and faith in Christ, he or she will not be saved. That's the truth of the gospel. That's the truth of the scripture. No? Our Lord's patience means salvation. And that means God is waiting. God is waiting and so are we. Tayo din. No? Tayo din na nabubuhay hanggang sa ngayon, tayo ay naghihintay. Tayo ay nasa period ng paghihintay. Now, ang tanong sa atin, are we patiently, like our God, no? Are we patiently waiting to see more people get saved through Christ? Now, paano natin sasagutin yung tanong na, are we patiently waiting to see more people get saved through Christ? Sabi ni Charles Spurgeon, and I quote, sabi niya, we are puzzled at the long suffering. Pag sinabing long suffering pag sinabi ko ditong long suffering sa sulat ni Spurgeon, patience 'yon. We are puzzled at the long suffering which causes so weary a delay. One of the reason is that we have not much long suffering ourselves. We have not much patience ourselves. We think that we do well to be angry with the rebellious, and so we prove ourselves to be more like Jonah than Jesus. Paano ba nag-react si Jonah nung nakita niya yung mga rebellious people in Nineveh? 'Di ba? Paano siya nag-react? So initially ba meron siyang pagnanais na ang mga tao sa Nineveh ay maligtas, no? And I continue, sabi ni Charles Spurgeon, a few learned, no? Sabi niya previously, mas gusto nating maging katulad ni Jonah than Jesus Christ, no? And a few have learned to be patient and pitiful to the ungodly. But many more are the minds of James and John. Ano ba sabi ginawa ni James and John sa Luke chapter 9 verse 54? They are the one who would have called fire from heaven upon those who rejected the Savior, ang ating Panginoong Kristo. We are such a hurry, sabi ni Charles Spurgeon. So, yan ang challenge sa atin ngayon. Are we patiently waiting to see more people get saved through Christ o wala tayong pakialam? No? Mga kapatid, our patience comes with responsibility. Kung ang sagot natin sa tanong na yun is affirmative, yes, we are patient. No, we are patiently waiting to see more people get saved through Christ. Pero yung patience na sinasabi natin dito comes with responsibility. No? God did not save us to sleep, no? Until Jesus comes back. Hindi ganon. Hindi ganon ang isang mananampalataya. Peter enjoins the reader to put their minds to hard work. No? Ibig sabihin, ina-admonish ni Peter na ang lahat ng mga tao na iniligtas ng Diyos ay may responsibility habang naghihintay.
to put their minds to hard work and seriously think about the reason for the delay. No? Habang hindi pa bumabalik ang ating Panginoong Kristo, dapat seryoso tayo sa rason kung bakit hindi pa bumabalik siya. No? Sapagkat that means salvation. No? It is to bring more dead souls to Christ. Dito, while God exhibits God's patience to save people, we must exhibit patience, no? By what? By praying. Manalangin tayo na mas marami pa na maligtas na wala pa sa ating Panginoong Kristo. We exhibit patience by praying for dead souls. And with us, no? Tayo sa atin, we we exhibit patience by bringing lost people to hear the gospel of Christ. Siyempre, hindi lang tayo manalangin, no? Hindi lang tayo mananalangin. Hindi lang, we don't just pray for people to get saved. Meron din tayong responsibility. We have this commission, no? Na ipangalat ang ebanghelyo sa lahat without discrimination, no? Kinakailangan nating ipangalat ang ebanghelyo. It is our duty to bring the gospel along with us, to share in season or out of season, in the streets, in our workplace, and most especially in our home. Yan ang ating responsibility while we wait. God has still lots of saving to do, no? Ang Diyos ay nagliligtas pa din. He still has have lots of saving to do. But on our part, let's go and do our job. Let's go and do our job. Klaro ang reason. This is clear, no? This clear reason of God's patience. The patience of God means salvation ay dapat maging klaro din sa atin. Pero yung clear reason na to, no? Of the patience of God means salvation is subject to twisted interpretation. Natitwist, no? Natitwist ang pamamaraan ng Diyos sa pagliligtas ng mga antot at ng mga unstable. At yan ang ating pangalawang punto. The twisting or twisted interpretation of this clear reason that God is patient, that God's patience means salvation. Now, what is twisted? What is being twisted? Basahin natin ang verse 16 muli. Second part of verse 15 to 16. Ang sabi dito, gaya rin ng ating minamahal na kapatid na si Pablo, ayon sa karunungang ibinigay sa kanya, ay sinulatan kayo. Gayon din naman, sa lahat ng kanyang mga sulat na sinasabi sa mga iyon, ang mga bagay na ito, doon ay may mga bagay na mahirap unawain, na binabaluktot ng mga hindi nakakalam, ng mga walang tiyaga, gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. Now, let's be specific. Ano ba yung tinitwist dito? No? Ano yung tinitwist dito? Yung interpretation. No? Yung interpretation of the difficult passage na sinulat ni Pablo. No? Iyon ang tinitwist. At sabi dito sa teksto, no? Yung as he does in all his letters when he speaks in this term of this matter, speaks in them of this matter or yung mga bagay na ito, ano ba yung tinatawag ditong of these matters? No? What specific matter sa mahirap na mga sulat ni Paul ang tinitwist? Now, dinadala ko kayo sa mas specific na bagay, no? Of this matter, what specific matter yung natitwist doon sa mahirap na passages na isinulat ni Paul. Now, some comentarista is tumutukoy doon sa Romans chapter 9 to 11. Romans chapter 9 to 11 kasi kung titingnan mo,
That's one of the most hardest part in the scripture na i-interpret or sasabi. Maraming sumasang-ayon diyan. Kung kung merong passage in the scripture na mahirap i-interpret is in Romans chapter 9 verse Romans chapter 9 to 11, which is si Paul ang nagsulat. Si Paul ang nagsulat. But let me tell you this, that yung specific matter na subject for um, twisted interpretation, dahil difficult passage nga ito, is yung about salvation. Kung makikita natin, notice that the matter all boils down to salvation, kaligtasan, no? Pinag-usapan yung hindi bakit ang pagbabalik ng ating Panginoon Kristo ay inaantala. Pinag-usapan yung pagtuligsa sa mga turo na yon sa final judgment, tsaka sa second coming of Jesus Christ ng mga false teachers, no? And kung mapapansin natin, it all boils down to the topic of salvation. On the topic of salvation. So, makita natin, at yung long period of waiting, which is yung period na suppose tayo ay namumuhay ng may kabanalan at makadiyos until glorification. Makita natin yung medyo broad na tema. Salvation, ito yung justification by faith, no? Yung panahon na tayo ay mamumuhay, which is yung sanctification, that is the period of waiting until our Lord Jesus comes. No? At yung until glorification, sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo. Kung mapapansin natin, yung part na yon ng ating buhay bilang mananampalataya, yun yung nadidistort, no? Nagsimula gustong ma-distort ang doctrine ng justification by faith, no? Kung saan ang tao ay naligtas, no? Di niya distort 'yon. May mga parts or portions in the scripture or epistles, if my mind serves me well, yung Galatians, no? Isa 'yon sa mga epistles ni Paul na tumutulig sa katuruan na ang kaligtasan ay sa biyaya lamang, no? No, hindi sa pamamagitan ng gawa, no? At dun sa panahon ng paghihintay, which is in the period of sanctification, so makikita natin sa ating pag-aaral na yung pamumuhay ng may kabanalan at makadiyos ay talagang importante, no? Sa atin bilang mananampalataya. Doon yung pagpapakita ng bunga na tayo nga, or bunga na nagpapatunay na tayo nga ay naligtas. At until the glorification, yung nandun na yung pumapasok yung second coming and final judgment na pilit din na tinutuligsa or parang ini-interpret, ini-twist na kesyo hindi na raw siya mangyayari. So false teacher, no? False teachers in Pauline epistle distorts the doctrine of justification by faith. False teacher in Peter's letter distorts the essence of the delay of Christ's return and final judgment. So nakita natin dito kung paano tinitwist ng mga false teacher dito ang mga katuruan ng scripture. Now, Peter more probably is alluding to Paul's doctrine of justification. Sabi ko nga, by faith, twisted to mean that once man is justified, he or she is now have the license to do as he like. No? And he thinks that the more that he sinned, the better, for grace is more displayed. No, pero ano sabi sa Romans chapter 6 verse 1 to 2? Romans chapter 6 Romans 6 verse Romans 6 verse 1 to 2. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya na ay sumagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga namatay na sa pagkakasala
paano nga tayong mabubuhay pa roon? So, talagang ni-refute ni Peter yon, yung ano, yung ni Paul, yung yung thinking that the more supposed person, converted person sinned, the better. For the grace is more displayed. Now makita natin dito in general, what my point is in general, there are truths being twisted. Merong mga katotohanan na tinitwist, no? At yung mga unstable and untaught, they are twisting the scripture. Sino itong mga unstable and untaught? Who are they? Peter is referring, sabi ko nga, the untaught and the stable as the false teachers. Few days ago, yung ating Senado, kung ating nasusubaybayan, our Senate convened with the impeachment complaint against the Vice President of the Philippine Vice President Duterte. And sa aking panonood while watching the happenings dun sa Senado, one senator judge brought a motion to dismiss the case even when the trial hasn't started yet, no? Hindi pa nagsisimula, no? Yung trial gusto niya nang i-dismiss. Meron bang ganong korte, no? And many commented in the social media that the senator judge did something against our constitution. And also, mayroon magsasabi, kasi hindi naman abogado yan. Kaya hindi malayo na gawin niya yan. So makikita natin doon, no? Makikita natin doon na kung hindi talaga siya maalam sa batas, no? Or kung hindi siya maalam sa batas, meron siyang tendency na to do or to interpret things or do things as he like, no? Or twist what is written. No? Yung untaught or yung unlearned men are prone to do as he pleases. No? And he will prefer heterodoxy. Yung heterodoxy yun yung variance to standard or orthodox practice. Basically, the opposite of orthodoxy. Yung heterodoxy, he will prefer heterodoxy. Yung mga unlearned and untaught. At yung mga unstable, yung sinasabi ditong mga sa ating teksto. Kasi yung mga antot na sinabi dito sa Tagalog ay tinawag na mga hindi nakakaalam at ng mga walang tiyaga, yung mga unstable, are those who initially, no, possessors sila ng orthodox teachings. Initially, possessors of orthodox teaching. But because of carelessness, o sabihin na nating negligence, no, because of their carelessness, mostly caused by neglecting the means of grace for spiritual maturity, these unsteady people, fell into subscribing into so many false teaching around. No? Mga kapatid, tayo din. Prone sa ganun. Tayo din. Both the untaught and the unstable are enemies of truth, thus making these untaught and unstable people enemies of the truth. Now to counter these people, anong dapat nating ginagawa? No? Ano ang dapat nating ginagawa? Anong sabi sa Acts 17:11? No? Sino tong mga tao na to? Acts 17 verse 11. Acts 17:11 says, ngayon ang mga ito ay tumutukoy sa mga Bereans. Ngayon ang mga ito ay hindi na Acts, tama. Ngayon, ang mga ito ay higit na mararangal kaysa mga taga-Tesalonika, sapagkat tinanggap nila ang mga salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. So be like Bereans, no? Sinasaliksik ang mga kasulatan kung tunay nga, no? Sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, be diligent, no? Be diligent to study the scripture. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Anong sabi ni Paul kay Timothy, no? Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos
manggagawang walang anumang dapat ikahiya na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Be diligent to study the scripture, no? And pray for spiritual wisdom and insights. Kasama ang pananalangin, no? Kasama ang pananalangin to counter these people na nagtuturo ng mga kamalian. Ephesians chapter 1 verse 16 to 17. Ephesians chapter 1 verse 16 to 17, hindi ako tumitigil ng pagpapasalamat para sa inyo na binabanggit kayo sa aking mga panalangin upang ang Diyos ng ating Panginoong Kristo, ang Ama ng kaluwalhatian ay magkaloob sa inyo ng espiritu ng karunungan at ng pahayag ng isang ganap na pagkakilala sa Kanya. These are the pointers that we must do in order to be spared doon sa mga pakana ng mga unstable, no? Unstable and untaught people na enemies ng katotohanan. Now, beware, mag-ingat tayo that sapagkat si Peter reminds us that the scripture can be twisted. Scripture can be twisted. Just because yung isang tao or nandito, nakatayo dito ay nagko-quote ng scripture, that doesn't mean automatically mean that they teach biblical truth, no? They quote exactly what is written in our Bible but they distort its message, no? Meron talaga, babasahin sa yung scripture, pero nung ininterpret na sa'yo, distorted na. No? Naalala ko yung katulad nung pinagtatalunan din sa impeachment, yung salitang forthwith. No? Na kung titingnan mo talaga sa dictionary, means immediately. Nasabi kasi sa 1987 Constitution of the Philippines, yung Article 11, sabi dito about the accountability of the public officers, sa Section 3.4, ang sabi dito, in case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least one-third of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. So naging talagang ano to, naging tawag doon, sikat yung salita na forthwith. Pero naging issue yan, no? Pero ano, nang ibig sabihin naman talaga, forthwith means immediately. But the senators acted otherwise, no? Dinelay, di ba? Na-delay ang pag-convene sa impeachment. So, malinaw, kahit basahin mo yung, nakita natin dito, kahit basahin sa harapan mo yung articles of impeachment, andyan na, constitution na yan, or kahit yung Bible, pwedeng yung nagbabasa sa iyo, pagpanaliwanag, or, i-interpret, twisted, kabaliktaran ang sinabi. No? Kabaliktaran ang ginawa. Now, ang tanong, ano ang naghihintay sa mga taong nag-twist ng salita or ng katotohanan ng Diyos? Ano sabi sa ating teksto, no? Sabi sa ating teksto sa Kalulian sa verse 16, gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na sinasabi, sa mga iyon ang mga bagay na ito, doon ay may mga bagay na mahirap unawain, na binabaluktot ng mga hindi nakakaalam at ng mga walang tiyaga. Gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan ay sa ikapapahamak din nila. So what awaits to those who twist the scripture? It is their own destruction, no? Kapapahamak nila, no? It is for their own destruction. Hindi porket ang teacher ay nagsasalita, no, na ganito ganito binasa niya, talagang kumbaga ay nagsasabi na talaga or nag-ini-interpret na yon bilang or yung kanyang interpretation sa kanyang binasa ay katotohanan. No, yung mga nagtuturo, yung mga nangangaral, sabi sa ating sa Biblia din, no, teachers will be judged with great strictness. Teachers will be judged with great strictness. Sabi sa James, Santiago chapter 3 verse 1,
Santiago chapter 3 verse 1, mga kapatid ko, huwag maging guro ang marami sa inyo. Yamang na nalaman nating hahatulan tayo ng mas mahigpit. And this implies greater punishment. It implies great responsibility, no? It also implies greater punishment to those who twist the meaning of Scripture so that the truth of God's revelation turned into lie, no? Hindi nagiging tapat sa pangaral ng salita ng Diyos. Malaki ang pananagutan ng mga tagapagturo ng salita ng Diyos, lalong-lalo na kung tinitwist nila ang interpretation dito. No, anong mga application natin sa ating pag-aaral, no? Makita natin dito, una, God is still in the business of gathering His elect. Kasi hindi pa bumabalik ang ating Panginoong Kristo at nandun pa rin tayo sa period na ang Panginoon ay no? Patiently waiting for the salvation of His elect. God is still in the business of gathering His elect. And there are still work to be done. Ulitin ko, there are still work to be done. By whom? By us. Tayo, no? Tayo mga Kristiyano, we do not exist in this side of glory to just wait and do nothing. Hindi tayo dapat tutulog-tulog. Dapat tayo ay nananalangin for the lost and herald the gospel to them. Sabi sa Matthew chapter 9 verse 37, the harvest is plenty, but the laborers are few. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos that God will grant our churches, faithful pastors, preachers, na hindi lamang magiging matapat na proclaimer of the truth, who will not only cease proclaiming the truth, but also shall continue living in it. No? Hindi yung, na ipapahayag niya perfectly. Perfect yung ano kaya preaching, no? Perfect yung preaching, sound, no? Even the applications. Pero sa kanyang pamumuhay, hiwari sa lungat. We believe that action speaks louder than words. No? Tama naman, eksakto naman ang pangangaral, pero sa kanyang pamumuhay, iba, opposite. Hindi ba't isang paraan din yon kung paano niya tinitwist ang kanyang ipinangaral? Natutwist sa kanyang pamumuhay. Di ba? No, sa ating mga hindi naman tagapangaral, no? Same challenge din. Same challenge ang sa atin. Huwag nating punuin ang ating mga ikaisipan ng mga maraming katotohanan ng Biblia, no? Bible truths, doctrines, pinupuno natin ang ating kaisipan, pero tinitwist din natin. Tinitwist din natin in its application sa ating mga buhay. Kasi sa mundo, mga kapatid, sa mundo na ito, no? Hindi naman yung mga doctrines din natin ang makikita ng mga tao outside the church. Ang makikita yung ating buhay, no? Sound ang ating doctrine, pero twisted, inconsistent sa application in our lives ang nakikita. So somehow, ganun din, no? Twisted ang nagiging output at nakikita ng iba sa ating mga buhay. So sana ganun din sa atin, no? Hindi tayo maging kumbaga resemblance ng pagtitwist na nagtitwist din ng truths sa ating mga aksyon. Na para sa ating mga kaibigan, wala pa sa ating Panginoong Kristo, kasama kayo. Kaibigan, kasama kayo na ipinapanalangin
ng mga mananampalataya na kayo ay dumako or lumapag sa ground of repentance and faith para sa inyong kaligtasan. Na kayo ay hindi na magpatuloy sa inyong pagrerebelde or pagsusumigasig na kayo ay maligtas sa pamamagitan ng inyong mabubuting gawa. Sapagkat it will not be your passes to eternal glory. It will never be ang mabuting gawa. Ito ang kaligtasan na tungo sa walang hanggang kalwalhatian kasama ang Panginoong Kristo ay sa pamamagitan ng pagsuko ng iyong sarili sa paanan ng krus ng Panginoong Heso Kristo. Na aminin mo sa iyong sarili na hindi mo kayang iligtas ang inyong sarili at ikaw ay makasalanan. Well, ang ating Panginoong Kristo sa kanyang biyaya at kanyang habag sa ating mga makasalanan, siya ang nagpasan ng mga kasalanan natin sa krus ng Kalbaryo. Kung ikaw lamang ay magsisisi at mananampalataya sa kanyang mabisang gawa upang mapatawad ang kasalanan mo at kasalanan ko, at wala nang ibang kontribusyon na kaya nating gawin para tayo ay maligtas kung we will fully trust in Christ, repent of our sins, and be in subject or submission to His Lordship. Talagang tayo ay maliligtas. Repent of your sins, my friend. Do not trust your good works. Trust in the good works of our Lord Jesus Christ finished on the cross. Trust in Him. Put your faith in Him. At siya ang iyong paglingkuran habang ikaw ay nabubuhay kapag ikaw ay kanyang iniligtas. Nawa gawin mo na ang pagsisisi ngayong kaibigan habang may panahon pa sapagkat ang Panginoong Heso Kristo ay maaring bumalik bukas or sa makalawa. Ngunit ang pagkakataong iyon ay hindi natin alam. Kaya ang kaligtasan ay ngayon na. Huwag mo nang ipagpabukas habang may panahon ka pa. Tayo manalangin. Aming Panginoong Diyos, pili kami nagpapasalamat sa inyo na sa pag-aaral ng inyong salita ay kami ay inyong muling binigyang aral kung papaano kami mamumuhay habang naghihintay sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Heso Kristo. Nawa nga Panginoon, sa inyong biyaya, sa inyong pagliligtas, sa inyong kapangyarihan, ay panatiliin niyo kami, Panginoon, na tapat sa inyo, tapat sa inyong pangako at tapat Panginoon na lingkod ninyo. Make us faithful, O Lord God, habang kami ay naghihintay sa pagbabalik ng aming Panginoong Heso Kristo. Salamat po aming Panginoon. All this we pray in Jesus' name.